Pinasok na ng puwersa ng militar ang isang lugar sa Zamboanga na pinaniniwala ang pinagtataguan ni MNLF Commander Ustad Javier Mali. At kaugnay niyan, may report si June Veneracion. June. Napakalakas na ng mga putukan dito sa aming pinalalagyan. Isa ito sa mga coastal barangay dito sa lungsod ng Zamboanga. Kaya ganito ang pwesto namin, Steve. Medyo nakadapa kasi kami dito sa gilid kasi pinagsabihan kami ng mga sundalo na ganito daw at yumuko kami dahil magpapakawala daw ng mga 50 caliber yung kalaban kasi naispatan tayo. Pero meron namang mga tropa sa harapan na bumuputok din ng 50 caliber doon sa area ng mga kalaban. Itong barangay Kasanyangan, napaka-critical kasi nito, Steve. Ito yung pwedeng escape route ng mga natitirang miyembro ng Moro National Liberation Front. At ito yung hinaharang nila from all sides, from all directions, itong pasok nitong mga tropa ng pamahalaan. Makikita ninyo sa akin likuran, sa inyong mga marines. Mga marines yan, kanina pa sila naka-ready dyan. Although meron mga blocking force at itong pwesto natin na Steve. Blocking force ito, meron silang tropa pa sa unahan. Pero yun yung nai-engage ngayon, itong mga tropa na nandito. Ito lang yung pangsalag kung sakaling magkaroon ng at makalusot yung mga rebelding MNLF na kanilang tinutugis. Panay naman ang lipad ng mga helicopter, Steve, nagpo-provide ng aerial support dito sa mga tropa ng pamahalaan. At ang pagkakapaniwalaan natin, Steve, ito na yung tinatawag na final assault ng militar at pulisya dito sa mga natitirang miyembro ng Moro National Liberation Front. Ika-19 na araw na nga ngayon, napakatagal na nitong krisis dito sa lungsod ng Zamboanga. Sa lungsod ng Zamboanga. Ayan, 50 caliber yan. Dito narinig niyo sa inyong background dyan. Nothing to worry. Medyo malayo-layo naman kami, mga 300 to 400 meters mula dun sa conflict area mismo. Pero siyempre nandito yung blocking force. Paniguro lang, sakaling may makakalusot na mga natitirang miyembro ng MNLF. Kay tagal din ang inintay ng panahon ng militar at ng pulisya para ma-resolve ito. Nung una kasi ay nahihirapan silang pasukin yung kuta ng MNLF dahil may mga hawak pa itong mga hostage. Pero ngayon, sa pagkakaalam natin ay all accounted for na yung mga hostages. Kaya ito may free hand na maski paano ang mga tropa ng pamahalaan para magsagawa na final assault. Napakalaking problema rin kasi naidulot ito sa lungsod ng Zamboanga. Ang dami ng buhay ang naduwis sa panig ng mga MNLF. Nasa more than 300 na yung mga arrested at yung mga napatay at pati yung mga sumuko sa tropa ng pamahalaan ay mga 20 na rin itong napapatay sa operasyon na ito. May mga civilian casualties din tayo. Kaya gustong-gusto na rin tapusin ito ng pamahalaan. Kita ko sa video na napapanood natin sa TV ngayon, may mga sundalo dyan sa gilid mo. Ano yan? Pader yung pinagtataguan nila, pero yung kabila ba niyan? Bigyan mo nga kami ng mas malinaw na pagsasalarawan siguro. Bakanting lote ba yan? Gaano kalayo yan dun sa mismong aktual na pinagkukutaan nitong grupo ni Mali? Yung conflict area, Steve, mga 300 to 400 meters away tayo. So, masasabi natin, relatively safe. Hindi lang nga natin masabi talaga paano kung sakaling makalusot dun sa main cordon yung mga hinahanap na rebelding MNLF. Kaya nandito ito. So mga natitirang tropa ng Marines. Itong village na ito na pinalalagyan natin ngayon, Steve, medyo high-end ito. Kung makikita nyo lang, sana natin maipakita ngayong sandaling ito dahil baka malagay naman sa pangalan itong ating cameraman. Pero napakalalaki ng mga bahay dito. Magandang community ito, naglalakihan yung mga mansyon dito. Ito yung isa sa mga ulang area na nagkapagpukan ng matindi ang tropa ng pamahalaan at ng mga rebelding MNLF nung day 1 itong crisis na ito. At sa unahan nun, may mga bakawan kasi sila. Yan yung target ng mga kalaban ng pamahalaan. Yung bakawan, yan yung nila ma-penetrate. Kasi ang lagusan yan, pag nakalusot ka ng bakawan, ay pwede ka na lumusot sa katabing probinsya nitong Zamboanga City, itong Basilan. Pero natitiyak naman ng pamahalaan na hindi na makakatakas itong mga to dahil sa dagat naman ay nakakaabang yung mga naval blockade itong Philippine Navy. Kaya masasabi natin na talagang
trap na itong mga remaining troops ng MNLF. Heavy artillery na ginagamit yan, Steve. Kung maririnig niyo sa background nyo, grabe na yung puntukan dun sa unahan. Sa pagkakaalam ko si Steve, yan sa area na yan. Pero June, gaano tayo katiyak? Kasi kanina binabanggit mo na wala ng mga hostages doon. Gaano katiyak yung militar doon sa na wala ng hostages na madadamay pa doon sa area? Yan ay pagtaya na rin itong Crisis Management Committee sa pangunguna nitong sa aspeto kasi ng pag-account ng mga hostages by sagot ni Councilor BG Dingoda. At sa pagkakaalam niya, kasi meron silang listahan ng mga hostages, ay all accounted for na ang mga bihag. Kaya maski pa paano ay less na yung risk na may madamay pa sa ginagawa ngayong operasyon nitong militar. Careful din naman sila dahil mapanganib din yung lugar, Steve. Kung may describe sila sa inyo, daming mga bumagsak na mga yero doon, mga pader, yung mga rubble, doon kadalasan nagtatago itong mga rebelding MNLF. So ang pwedeng labanan dyan ay gulatan, close quarters, at hindi rin naman matatawaran ang galing nitong mga kalaban ng mga tropa ng pamahalaan. So talagang careful din sila sa pagsasagawa nitong operasyon na ito. Ang estimate nila, I don't know kung fairly accurate pa ito, Steve, so mga 30 to 40 or 20 to 40 na lang yung mga remaining MNLF rebels na tinutugis ng pamahalaan ngayon. At yun ang target nila. Sa pangunguna nga yan ni Ustad Kadir Malik, yung pinaka-commander ng mga rebelding MNLF na nandito sa lungsod ng Zamboanga. Alright, maraming salamat, June. Mag-iingat kayo dyan sa pwesto ninyo dahil mukhang delikado ang sitwasyon nyo dyan. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Babalikan namin kayo para sa karagdagang pang detalye.